Mamamatay ka, di ba? Lahat tayo mamamatay. Yan ang pag-uusapan natin or yan ang ah mayroon akong sasabihin sa inyo pag ikaw ay namatay. No? Pag ikaw, ako, sila, mga kaibigan mo or kahit sino, importanteng malaman nyo to. Kasi lahat tayo ay mamamatay. Saan ba tayo pupunta at anong mangyayari sa atin pag tayo ay namatay? Ang pag-uusapan natin dito ay hindi yung material natin, itong katawan natin mamamatay, hindi. Yung ating kaluluwa. Kung saan tayo pupunta pag tayo ay mamamatay at kung anong mangyayari sa atin. Ganito yan, guys. Ito sasabihin ko sa inyo ay ito yung kalagayan doon sa mga taong namamatay na. Mayroon akong mga naririnig, personal mismo naririnig doon sa mga taong patay na. No, patay na sila at sinasabi nila kung ano yung kalagayan nila doon. No? Nung sila ay namatay at ilang taon na sila na nandoon sa lugar na yon. So lahat tayo ay doon tayo pupunta. So ganito yan, guys. Pag tayo ay namatay, lahat ng tao makasalanan. No? Walang tao na hindi nagkakasala. Lahat nagkakasala. Pag namatay tayo, guys, ang mangyayari sa atin, hindi yung material ang pag-uusapan natin, ang ating espiritu. Pag namamatay tayo, guys. Ay ka na, yung kape ko pala. Tsaka yung pandesal. Pag namatay tayo, bubulagan tayo. No? Bubulagan tayo at wala kang makikita. No? Wala kang makikita pero may mararamdaman ka. Pikit mo yung mata mo. Maitim ang paningin mo pero lalong mas maitim pa pag nandun ka sa lugar na yon. Yun ay temporary pa lang yun. Wala pa yung impyerno na sinasabi. Wala pa yung impyerno na ihuhulog tayo doon sa bunganga ng Mount Apo. Sa kaalaman ng lahat, ng impyerno ay yung Mount Apo. Diyan tayo ihuhulog pagdating ng panahon. Yang Mount Apo na yan, sa bunganga ng Mount Apo. Yan yung impyerno. Bubulagan ka doon, guys. Wala kang makikita. Pero mayroong mananakit sa'yo doon. Sasaktan ka ng sasaktan. Walang tigil yung pananakit sa'yo. Ganon ang sitwasyon ng tao pag namatay tayo. Ganon yun, guys. Swerte yung mga tao na yung kanilang ginagawa ay mabuti. No? Kung magaganda ang mga ginagawa mo habang ikaw ay nabubuhay, dadalhin ka sa isang lugar na kung saan ay maliwanag. Kasama mo yung mga taong halimbawa yung kamag-anak mo, yung lula at lulo mo na napunta sila doon sa lugar ng liwanag na yon. So, kasama mo sila. No? Pero dito tayo sa pinaka-worst na sitwasyon. Dito tayo sa madilim na lugar. Sa madilim na lugar, guys, no? Diyan tayo dadalhin, doon ka mapupunta at mayroong magtutorture sa'yo. Mayroon magtutorture sa'yo. Araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. No? Kaya ang mga tao na nandoon,
na namatay na nandyan sa lugar na yan ay stress na stress. Stress na stress. Ganon ang sitwasyon mo doon. At ang pahinga mo lang sa loob ng 1 taon, araw lang ng mga patay. Sa loob ng 1 taon, 1 bisis lang isang araw lang ang pahinga mo sa araw ng mga patay. Kaya yung mga kababayan natin na hindi naniniwala sa araw ng undas, no? Pag lalong-lalo na kung ang mga kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, pamilya mo, hindi naniniwala sa mga ganyan ng araw ng mga patay, no? Pagdating ng araw ng mga patay, kahit ikaw ay patay na, kawawa ka pa rin. Bakit? Kasi yung mga anak mo, yung asawa mo, hindi naniniwala sa iyong patay, no? Hindi ka nila dadalawin. Sa araw ng mga patay, guys, yan yung mga panahon na makikita mo yung mga anak mo, asawa mo, kapatid mo. Yan yung mga panahon na makakahalimuhak mo sila. Ano ba yan? Makakasalo mo sila. Yun nga lang, hindi ka nila nakikita. Pero ikaw, nakikita mo sila. Kaya ko nasasabi sa iyo, na kawawa ka pag sa araw ng mga patay, pag hindi ka naniniwala sa mga ganyan. Kasi sa araw ng mga patay, nandun ka lang, mag-isa ka lang. Kasi yung mga asawa, anak, kamag-anak mo, hindi sila naniniwala sa araw ng mga patay, hindi ka nila pupuntahan. Ganon yon guys. No? Isipin mo, sa loob ng 1 taon, 1 araw ka lang magkaroon ng pahinga doon sa nananakit sa iyo doon sa lugar ng kadiliman. No? Sa lugar ng madilim. No? Pero yung araw na yon na pahinga mo, mag-isa ka lang. Maiinggit ka doon sa mga kasama, sa mga ibang napatay na nakikita nila. Nakakahalubilo, nakakasama nila yung kanilang mga pamilya dahil sila ay naniniwala sa araw ng mga patay. Maraming mga tao dyan na hindi naniniwala sa araw ng mga patay. Marami. Lalong-lalo na yung ibang, may mga relihiyon kasi na hindi naniniwala sa mga ganyan. After nyan, pagkatapos ng araw ng mga patay, bigla na magba-blackout ang paningin mo at bubugbugin ka na naman, gugulpihin ka, tutorturin ka. At alam nyo ba kung ilan ang mangbubugbog sa iyo doon? 15. 15 kademonyo ang maggugulpi sa iyo doon. Simula nang namatay ka, hindi ka nakakita ng liwanag, makakita ka lang ng liwanag sa araw ng mga patay. Yan, tututurin ka doon guys sa lugar na yan. At pag dyan ka dinala sa lugar na yan, no, 99% ang liit ng chance mo na hindi ka maiimpyerno. Yung lugar na yon, temporary pa lang yon. Temporary pa lang yon. Wala pa yung sinasabi nating impyerno na ihulog ka dyan sa Mount Apo. Ano yun guys? Ngayon, yung sinasabi ko kanina na may nakakausap tayong, no? Mayroon akong nasaksihan talaga na patay na sila, no? At pumasok sila sa katawan ng isang tao at ayun, sinabi nila kung ano yung sitwasyon nila doon. So kadalamihan guys, pagpasok nila, kinuha sila doon sa lugar na yon. Kinuha sila doon sa lugar na yon at pinasok sila sa katawan ng tao. Ayun, pagpasok nila guys, umiyak sila. Umiyak sila, yung grabe daw ang kalagayan niya doon sa lugar na yun. Nagmamakaawa na alisin siya doon sa lugar na yun.
no? Alisin siya, simula nung namatay siya, ganun ang nangyayari sa kanya. Na hindi na siya nakakita ng liwanag, mayroong nananakit sa kanya doon sa lugar na yon, parang Bartolina. Ganun ang sitwasyon niya doon. Ayun, iyak nang iyak, nagmamakaawa, no, na wag na siyang ibalik doon. Mayroon pang isa na, siyempre ang tao pag namatay, mayroon pang 30 days yan, di ba? 30 days. Ano siya? Ilang araw lang siya doon. Kinuha siya doon. Ayan, kinausap siya. Ilang araw lang siya doon, guys. Wala pa yata siya sa isang buwan. Grabe ang kalagayan niya doon, yung sitwasyon niya doon sa lugar na yon. Ganun ang mangyayari sa atin pag tayo ay namamatay. Kaya siyempre, magdidepende yan sa ating mga ginagawa habang tayo nabubuhay pa. Nung tayo nabubuhay pa, magdidepende yan. Kung isa kang kurakot, kung isa kang kontraktor na kurakot, o kung isa kang politiko na kurakot, sigurado yan, doon tayo malalagay. Kasi yung ilang araw lang siya doon, guys, no? Yung tao na yun, guys, kilala ko siya. Yung personalidad niya, kilala ko siya nung siya nabubuhay pa. Napakabait na tao. Sige na, Bella. Napakabait niya, hindi mo talaga siya makikitaan ng sinyalis na wala akong masyadong nakikita sa kanya na yung mga masama niya gawain. Napakabait niya, no? Mabait talaga siya. Kung ako ang sa kanya, napakabait na tao siya. No, wala kang maririnig sa kanya na may kalaban siya. Pero nung namatay siya, guys, doon pa rin siya, doon ang bagsak niya sa lugar na yon. No? Kung ako magano sa kanya, napakabait niya talaga. Sobrang bait niya. Masabi mo, napakabait na batang to. Napakabait na tao na to. Pero nung namatay siya, doon pa rin ang bagsak niya. Ilang araw lang siya doon. Niyak siya ng iyak. Nagmamakaawa na wag siyang ibalik doon. Ganon yun, guys, ang sitwasyon pag tayo ay namamatay. Kaya ko to sinasabi to sa inyo, hindi para Sinasabi ko sa inyo para malalaman mo pag namatay ka, alam mo kung saan ang puntahan mo, pwedeng puntahan mo. Swerte ka kung mapupunta ka doon sa liwanag, pero kung malas mo kung doon ka sa dilim, sa madilim ang bagsak mo. Kasi ganun ang sitwasyon mo doon. Ganun yun, guys. No? Kaya, ayun. Yun ang mangyayari sa atin pag namatay tayo. Nakakatakot siya. Yung iba dito, mga kababayan natin, nagpakamatay sila dahil na-stress. No? Nagpakamatay sila dahil na-stress sila dahil sa problema, o di kaya yung iba nagpakamatay dahil sa pag-ibig, dahil sa kanilang stress na stress ka. Pero pagdating mo doon sa madilim na lugar, times 100 ang stress na mararamdaman mo doon. Kasi pag nandun ka na, luha at sipon magpang-abot sa iyo. Manghihingi ka ng tulong, wala kang mahihingian na tulong, walang pwedeng tumulong walang tutulong sa iyo doon. Ganon yun ang sitwasyon pag tayo ay namatay. Paano ko nalaman yan? Na ganon nang mangyayari sa atin pag tayo ay namatay? Secret yan. Mayroon tayong mga kakilala, no, na pwede nilang alamin or pwede nilang makita kung saan ka, no? Pwede nilang makita kung saan ka ngayon, no? Kung saan ka nilalagay nung ikaw ay namatay.
Makikita nila doon at pwede ka nilang hugutin at ganun. So, ang tawag doon guys ay ililigtas ka. No? Ililigtas ka. Siyempre, bago ka iligtas, ah, ipakita sa'yo yung taong nagliligtas sa'yo doon. So, mayroon tayong mga kakilalang ganyan. Pero ako guys, no, kahit may mga kilala ko, may kaibigan akong ganyan. No? Wala pa rin akong kasiguraduhan kung ako ay mamamatay kung sanang bagsak ko. Wala pa rin kasiguraduhan. No? Ayun, kahit mayroon tayong kakilala ng mga ganyan, pero wala, di ko pa rin masabi na porket kilala ko sila. Pag ako ay namatay, hindi ako ilalagay doon sa dilim. Hindi ganun. Ano, walang ganun, no? Yung iba kasi, sinasabi nila, kami lang ang maliligtas pa sa panahon ng mga ganyan. Walang ganun, guys, no? Isa lang ang nakikita kong dahilan bakit walang kasiguraduhan, no? Hindi ko masabi na kasi kahit kilala ko sila, lang kasiguraduhan yan. Kasi guys, ako'y makasalanan. Araw-araw nagkakasala ako sa isip, sa gawa, at sa nakikita. Kaya walang kasiguraduhan. No? Pero alam ko na yan, pag namatay ako, sana, doon ako dadalhin sa liwanag, huwag sa dilim. Sana lang. Ganun yun guys na, so sana, sa mga taong salbahes, no, mga salbahes o mga kurap na mga tao, may pag-asa pa habang ikaw ay nabubuhay. May pag-asa pa na magbago ka, na may pag-asa pa na yung destinasyon mo pag ikaw ay namatay, no? May pag-asa pa guys habang nabubuhay ka. So yun lang guys, sana nakakatulong to sa inyo. At sana dagdag sa kaalaman ninyo pag ikaw ay namatay.